ito ang purpose nila. Aside from masira si Pulong Duterte. Yan po ang unang nakikita ko. Ipakita natin yung video ha. Meron pa kasi akong isa pang nakikitang anggulo kung saan yung may lumabas ding balita tungkol po doon sa Hong Kong. Meron pong lumabas sa kanilang telebisyon tungkol po sa gold na nilolonder doon sa Hong Kong. Lumabas din po ito sa Hong Kong News. At merong isang whistleblower na nag-allege na ito daw mga Marcos ay meron daw po silang nilolonder na gold doon. According to this whistleblower. Lumabas na po sa mga balita yan ng Hong Kong. Nakita ko nga yung news niyan at isa pa meron pang iba pang naglabas daw dyan. Ngayon, siyempre sa mainstream media natin, di naman maglalabas yan. Alam mo naman na mainstream media natin, sagad sa buto ang kabayas, ang pagiging bias. True lalo po yan mga kababayan ha. Putok na putok po yan sa social media, yung balita dun sa Hong Kong kung saan nga daw plano nga raw na magnenok ng gold ang Pilipinas sa pamamagitan nito ni Bongbong Marcos. Bakit sa social media, kalat na kalat yan? Samantalang yung mainstream media, meron din naman silang mga social media accounts, may mga department na silang umahawak ng social media, pero parang hindi nila alam na merong gantong issue na kinasasangkutan yung gobyerno natin, lalo-lalo to si Bongbong Marcos. Bakit napakatahimik? Yan yung isa sa mga parang kagandahan ng social media. Lahat nakikita, lahat nababalitaan. Diba? Nagkakasalin-salin, may nadadagdag, may nababawas. Pero ang punto, merong issue, international issue to, hindi to local issue lang sa atin. International issue kasi ito binalita sa Hong Kong at merong whistleblower na foreigner na nagsasabi nga na na merong issue ang Pangulong yung mga Marcos patungkol dito sa pagtatransfer nga ng mga gold reserve natin dito sa Pilipinas. Tuloy. Hindi, isipin nyo to ha. Yung kaso ni Romualdez, yun sa Amerika, ang laking issue nun. Mantakin mo isang Speaker of the House na involved sa isang demandahan sa Amerika patungkol ho diyan sa issue ng Okada. Di ba? Hindi yun natin sinasabing guilty. Pero na-involve doon sa kaso. Ito nakakapagtaka, ni isang mainstream media walang nag-discuss. O, di ba? Ano masasabi ko? Doon pa lang, kitang-kita mo na lintik na mga bias itong mainstream media. Talaga mga walang nya. Marami sa kanila mga walang nya talaga. So, dito na naman, eto na naman, may lumalabas na issue tungkol dito sa gold
Ewan ko kung ito ba yung Talano Gold. Tanong kaya natin kay Sangkay. Hanapin natin kay Sangkay. Hoy, yung mga naniwala kay Sangkay, no, kaya nyo binoto si Marcos. Singilin nyo si Sangkay. Singilin ninyo, sabihin mo, hoy, naniwala kami sa Talano Gold mo, hanggang ngayon, wala pa rin. Singilin nyo si Sangkay. Yeah. Oh, anyway, balik tayo sa gold. Etong whistleblower, hindi kasi si Sangkay yung whistleblower? Hindi, ako tatanong lang ha. Etong whistleblower na nagsabing nag-money launder po ang etong mga Marcos, ay ano yan, malaki ho yan na issue, news. Pero, bakit tila walang mainstream media natin sa Pilipinas ang nagdi-discuss? Una yon. Pangalawa, hindi kaya diversion po itong issue ni Pulong na naman para ang pagpiesta ng mainstream media at hindi mapansin ang pagiging bias at fake news ng ilang mainstream media, ipinasok ko nila ito kasi bantakin mo, February pa ito nangyari. No wonder kung yung kay Pastor Kibuloy nga na-dismiss na yung kaso, it was long time ago, nabuhay pa. Ito pa kaya, February lang. Although it was too late. I mean, may nangyari nung February, ngayon lang lumabas. Wow, timing naman sobra sa kampanya na. Sobra naman timing. Sobra naman po atan timing ng kampanya na itong paglabas ng issue na ito. Tapos talagang tila may pagtatakpang pang ibang issue. Yeah? Ano sa tingin nyo? Ito'y diversion? Ako sa tingin ko aside from ito po ay planong paninira sa mga Duterte dahil sila ho'y sagabal sa pangarap ni Romualdez. Yeah? Sagabal naman talaga sa pangarap ni Romualdez. Mukhang totoo nga talagang diversionary tactics lang to. Kasi nilunsad nila yung 20 pesos na presyo kada kilo ng bigas, di ba, sa Visayas. Alam nila na magiging controversial to. Para pag-usapan tong 20 pesos, di ba, publicity to para sa mga alyansa ni Bongbong Marcos. Para makalimutan yung katarantaduang ginawa nila kay Pangulong Duterte. So, kung mapapansin nyo, medyo lumalamig na yung issue dun sa jurisdiction ng ICC, yung pagbitbit kay Pangulong Duterte sa ICC. Medyo lumalamig na yung issue. Ang mainit na issue ngayon is yung 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Visayas na pinatigil ng COMELEC dahil nga halatang-halata na ito ipinalit lamang dun sa ayuda. Ngayon, dahil nagkakaroon ng issue tungkol sa gold bars dyan sa Hong Kong, ipapasok nila ngayon itong issue ng kay Pulong Duterte para ma-divert na, kumbaga ito parang 2-in-1 to. Issue kay Pulong Duterte, at the same time, kasiraan to ng mga Duterte. Diba? Ganyan yung, ganyan yung diskarte nila ngayon para mapagtakpan yung mga kalokohan nila. Huhukay sila ng mga issue na pwedeng ikasama ng mga Duterte. At the same time, matakpan yung issue ng pamahalaan natin. Harap ni Romualdez, isa pa ho ay baka ito isang diversion para hindi na pag-usapan yung di umano, yung alleged money laundering na ginagawa ng ni Marcos daw. O di umano, ha? Di umano yan, ha? Alleged po yan, ha? Alleged. Madaling salita, daw. Ha? Daw. Di tayo sure. Yan, ha? Malinaw ho yan, ha? O anyway, Banat bay, ayaw nila na ikaw ay nagsasalita ng allegedly o ng daw. Hindi po yan, kumbaga hindi na-allowed yung mga vloggers na gumamit niyan. Ang pwedeng gumamit lang yan, mainstream media lang, kaya medyo maghinay-hinay ka sa paggamit ng alleged sa ng daw.